Ang amoy na ito, sako na, pampatulog na insenso. Ikaw pala. Ang gwapo. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang babaeng pinadala ng pamilya siya. Ako, Anong problema? Mga gwardiya. Gwardiya, ngayon din! Ngayong gabi gugugol ka ng masayang oras kasama si Yun. Tara na. Lolo, Ito para sa iyo. Salamat. Bakit ka umiiyak? May sakit ang nanay ko, malubha. Naghihingalo na siya. Kahit papaano, makakasama mo ang nanay mo ng ilang sandali pa. Hindi tulad ko, wala na ang mga magulang ko. Pasensya na, kuya. Okay lang, sanay na ako. Eto kunin mo, sabi ni nanay, nagbibigay ng swerte ang mga tutubi. Makakatulong ito para gumaling ka. sa malapitan, parang kamukha mo siya. Kino, pagkatapos magising ng binibini, ibigay mo itong tonic sa kanya habang mainit pa. Siguraduhing makapagpahinga siya ng maayos ngayong gabi. Babangon siya bukas. Naiintindihan ko. Maaari ka nang umalis. nanay, masama ang pakiramdam ko. Nanay, ang sakit-sakit ko, ina! Ang munting halimaw na iyon ay sa wakas patay na. Ang kasal ko kay Shahay sa susunod na linggo. Kailangan mong pumunta. Siyempre, dumalo ka ng walang palya. Halika. Ginoo, kakakakuha lang namin ng balita na si Dr. Wuming ay dumating na sa High City. Subukang ayusin ang pagkikita sa lalong madaling panahon. Si Dr. Wuming? Hindi ba ako iyon? Akala ko may nagsabi ng pangalan ko kagabi. Or panaginip lang ba yon? Binibini, may nag-aalok ng malaking halaga para makilala ka. Tanggihan. Ang taong humihiling ng pagkikita ay ang asawa mo ngayon, Fu Junheng. Ano ang sinabi mo? Kilala ba niya ako? Bakit hindi niya ako inilantad kagabi? Ayusin ang pagkikita bukas ng hapon sa Fuyuan Tea House. Tumigil ka dyan! Ang bastos ng ugali, hindi mo ba alam na dapat bumati sa nakatatanda? Magandang araw, matandang ginang. Ano ang tawag mo sa akin? Hindi ako ganun katanda. Kung hindi iyon matandang babae? Fu Junheng, ganyan mo ba disiplinahin ang asawa mo? Para magpakita ng kawalang galang sa nakatatanda? Anong ugali dapat natin? Kahit hindi pa kayo nakakapagserbisyo. Bilang babaeng ikinasal sa pamilyang ito, kailangan mo munang lumuhod at yumukod para magbigay galang sa mga nakatatanda. Iyan ay para sa isang biyenan. Karapat dapat ka ba dyan? Ikaw, Oh inay, bakit makikipagtalo kayo sa pinsan? Siya ay laging maramdamin. Kung sa pagsaway mo ay mahimatay siya sa galit, kasalanan mo iyon. Tumutok tayo sa mahahalagang bagay. tama na. Hindi na ako makikipagtalo. Pirmahan ito bago umalis. Kasunduan sa paglilipat ng bahagi? Kasunduan sa paglilipat ng bahagi? Tita, ano ang ibig sabihin nito?
Ano? Hindi mo pa rin naiintindihan? Habang ang lahat ng manugang ng pamilya Fu ay nakakakuha ng 3% na bahagi sa konglomerato, itong tanga ay kasalang pakitang tao lang. Sa totoo lang, ang mga bahaging iyon ay dapat manatili sa amin. Ngayon, ang konglomerato ay nasa kontrol ng iyong tiyuhin. Ang galing ang basehan ng gantimpala. Ang mga bahaging ito natural ay pag-aari na ng iyong tiyuhin. Kailan ba ang konglomerato natin napasailalim sa ikalawang tiyuhin na autoridad? Pinsan! Kailangan mo bang maging napakamapang uyam? Ang tatay ay masayang ibibigay ang control sa'yo. Kung ikaw ay may kakayahan, sa iyong mahinang kalusugan, babagsak ka sa gitna ng pulong ng lupon. Payo ko, manatili ka sa iyong hangganan at huwag mo kaming hiyain. Ang mga walang pusong ahas na ito ay sinisipa tayo kapag mahina tayo. Kailangan kong turuan sila ng tamang leksyon. Inaapi mo ba siya? Pwede mo bang tigilan ang pang-aapi sa kanya? Ito ang regalo para sa iyo. Ikaw na batang pasaway, paano mo ako nagawang dayain? Yun. Tuturuan kita ng leksyon? Ano ang nangyayari di? Anong ginagawa mo? Tatay, Si Yun ang manugang na babae. Itinalaga ko. Ano? May problema ba kayo sa kanya? hindi kami mangahas. Tatay? Akala ko lang ay wala siyang karanasan. Gusto ko siyang gabayan. Gabay lang? Akala mo babulag ako? Juneng, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Ngayon, ang pamilya Fu ay nasa ilalim ng kontrol ni Fu Shichang. Hindi ko maaaring hayaang si Lolo mapasama sa gulo na ito. Ayos lang yan, Lolo. Nagkaroon lang kami ng maliit na hindi pagkakasundo. Tumanggi siyang sabihin ang totoo. Natatakot ba siya kay Fu Shichang? Ang pamilya Fu ay may malalalim na sikreto. Pero hindi ako kasing daling bulihin ng mahinang ito. Lolo, siya. Tinawag niya akong tanga at sinabi niyang walang kwenta siya. Ano? Kayo dalawa, kung gagambalain ninyo si Yun o si Junheng muli, umalis kayo sa bahay na ito. Naintindihan, Lolo? Ikaw na may sakit na hamak. Tingnan natin kung gaano kakatagal tatagal. Masarap ba? Oh, masarap. Napakabuti mo sa akin. Kumain ng dahan-dahan. Ang buong handaan na ito ay para sa iyo. Binata? Narito ang doktor na milagroso. Yon, kailangan kong asikasuhin ang isang bagay. Maghintay ka rito para sa akin. Sige. Binibini. Sundo mo ako agad. Bilisan mo. Talaga bang balak mong iligtas si Fu Junheng? Hindi ba yun ang balak mo? Akala ko ang pamilyang Fu ay ang pangunahing taga-suporta ng pamilyang Xia. Pero nagkakamali ako. Marahil. Sa simula pa lamang, ang mga tumulong sa pamilyang Xia na gumawa ng krimen ay si Fu Shichang lamang. Ngayon sa tingin ko, ang pagtulong sa isang naghihingalong lalaki na mabawi ang kontrol ng pamilyang Fu. Upang durugin ang pamilyang Xia ay mas kawili-wili. Pero ang iyong pagkatao, Itago mo muna sa kanya. Masyadong magulo ang mga pangyayari sa pamilyang Fu. Kailangan kong magpanggap na walang alam upang mapanatili ang aking kalamangan. Pero, Feng. Kung kahit si Dr. Wuming ay hindi ako kayang gamutin sa pagkakataong ito, kailangan kong ipagawa sa iyo ang isang bagay. Binatang Gino, huwag kang magsalita ng ganyang pangit na salita. Kapag namatay ako, mamaltratuhin nila si Yun. Inosente naman siya. Pagkatapos kong mawala, hanapan mo siya ng mabuting pamilya. mukhang hindi niya alam na ako ang hinahanap niya. Pasok na tayo. pasensya na sa paghihintay. Ito si Dr. Wuming. Ang figurang yon mukhang pamilyar na kakaiba. Patawarin mo ako. Bantog ka na kahit hindi pa kita nakikilala.
Binatang Ginoo! Binatang Gino, Pakiusap iligtas ang aming binatang Ginoo. Sandali. Dahil nasa malapit ang aking supot ng gamot, ang kanyang mga sintomas ay hindi dapat lumalala ng ganito. Ching-ching, nagbibigay ng karayom. Makapamilya ka na ba? Ikaw, Mukhang mas mabuti na si Ginong Fu. Mas mabuti na, pero ang dugo na ito, huwag magpanik. Ito ay dugong may lason. dugong may lason. Ginoo. Alam mo na mula pa noon na lason ka. mahaba ang kwento. Doktor, wala na bang pag-asa para sa akin? Sa teorya, walang lunas. Gayunpaman, kaya ko itong lunasan. Ilang taon ko nang sinusubaybayan ang pinagmulan ng lason. Sa wakas, umunlad na ngayon. Ang mga tumulong kay Shahay at lumason sa aking ina ay nasa sambahayan ng Fu. Dr. Miracle, kaya mo ba talaga akong pagalingin? Sa mundong ito, walang lason na hindi kayang lunasan ng aming ginang. Napakaganda nito, Gino. Magagaling ka. Anong sinabi mo? Bumisita siya kay Dr. Miracle. Sabi niya kaya siyang pagalingin. Oo tatay, nagplano tayo sa loob ng maraming taon. Malapit na ang mana. Hindi pwedeng mabigo sa huling sandali. Ang lobong iyon ay dapat nang alisin. Sabihin kay Miss Yu na dagdagan ang doses ngayong gabi. Papuntahin natin siya sa libingan. Sabihin kay Miss Yu na dagdagan ang dosage ngayong gabi. Ipapadala natin siya sa kanyang manlilikha. Guwapo. Anong problema mo? Doktor, kumusta ang apo ko? Pasensya na, ginawa namin ang lahat. Anong sinabi mo? Tatay? Tatay, huwag mo akong takutin ng ganito. Ama, si Junheng ay mahina mula nung bata pa. Ang pagtagal niya ng ganito ay isang himala. Mangyaring tanggapin ang aming pakikiramay. Siguro, dapat nating ayusin ang libing. Hindi siya mamamatay, hindi siya maaring mawala. Maghanap ako ng mahiwagang gamot para iligtas siya. Ang elixir na ito ay magbabalik sa kanya. Ama, ngayong wala na si Junheng, ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Fu ay hindi maaaring manatiling bakante. Hayaan si Jahang ang pumalit. Paano mo ito mapag-uusapan ngayon? Ayaw ko rin, pero nalalaman mo ba na kumakalat ang chismis na babagsak ang pamilya Fu? Tama siya, Ama. Oo, pinakaangkop na kandidato ay ang ating Jahang. Eksakto. Lolo, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Ama, sa critical na sandaling ito, bakit ka pa nag-aatubili kapag dumating ang balita ng pagkamatay ni Junheng sa media? Kung magpapatagal ka pa, ang ating pamilya ay mawawalan ng kontrol ng tuluyan. Tama siya, Ama. Mabuti. Ako ay pumapayag. Sinong nagsabing patay na si Junheng? Kahit na dumating si kamatayan, kailangan niya ng permiso ko muna. Miss, wala na siya. Doktor, napansin mo ang nakatago sa labas. Iyon ay pinsan mo. Kung hindi ako nagkakamali, susubukan kanila patayin ngayong gabi. Meron akong panlaban. Mishine, kailangan ko ang iyong tulong. Buhay ka. Nakaligtas ako. Tiyak na bigo si Tia. Junheng, talagang ayos ka. Salamat sa langit. Nakagaga ng loob. Lolo, ang dahilan kung bakit ako nakaligtas ay dahil sa milagrosong doktor na si Wuming. Milagrosong doktor. Ikaw ba ay ang maalamat na doktor na nagbabalik buhay, Wuming? Oo, pagbati. Ginong Fu. Imposible. Dr. Wuming ay isang batang babaeng may uhog at ngipin ng sanggol? Eksakto. Lolo, huwag mong hayaang lokohin ka ng manloloko na ito. Tama siya, Ama. Lolo! Ako ay nakaligtas lamang dahil binigyan ako ni Dr. Wuming ng antidote.
Iyon ang paraan kung paano ako nakatakas sa kamatayan. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang iyong apo ay hindi may sakit. Siya ay nilason. Paano maglakas loob ka? Higit pa rito, ito ay isang mabagal na kumilos na lason. Ikaw bastos na babae. Paano maglakas loob kang akusahan ng aming pamilyang Fu? Nagbanggit ba ako ng sinuman? Bakit ganyang kadepensiba? Ang bagay na ito ay nangangailangan ng buong pagsisiyasat. Tingnan natin kung sino ang matapang na subukan ito. Lahat aminin na ang katotohanan ngayon. Sino ang lumason sa apo ko? Kahit sino na magsisinungaling, babalatan ko sila ng buhay. Lolo, dahil pang matagalan ang pagkalason, ang salarin ay dapat isang nakatatanda sa pamilya. Bukod dito, isang taong may regular na pag-access sa kusina. Ginoo, naglingkod ako sa iyo ng mahigit 1 dekada. Alam mo ang aking katapatan. Nasaksihan kong lumaki ang binata. Bakit ko siya sasaktan? Ginoong Liu, tumayo ka. Si Ginoong Liu ay laging tapat. Hindi ko siya pinaghihinalaan. Ngunit, Binata, hindi ko. Naglingkod ako sa pamilya Fu sa loob ng maraming taon. Bukod pa riyan, wala kaming sama ng loob sa'yo. Bakit ko gagawin ang isang walang pusong gawa? Pinagbibintangan ako. Pakiusap, ipagtanggol mo ako, Ginoo. Oo, Junheng. Si Miss Yu ay laging masunurin. Kung walang ebidensya, huwag gumawa ng walang basehang paratang. Ang katotohanan ay hindi laging nangangailangan ng ebidensya. Doktor, may solusyon ka ba? Ang bagong gamot na ito na aking binuo pansamantalang pumaparalisa sa mga neural system, pinipilit ang umiinom. Magsabi ng tanging katotohanan, isang tableta. At kahit ang pinakamahigpitang dila ay magbubunyag ng lahat, kaya iminumungkahi ko. Bawat miyembro ng pamilya Fu ay uminom ng tableta na ito. Hindi pwede. Lahat ng gamot ay may konting lason. Sino ang nagsabing walang epekto? Kung may mangyaring masama, kaya mo bang panagutan? Naalala ko na. Ikaw pala. Nakita-kitang palihim noong araw na iyon. Ginagalaw-galaw ang gamot ng pinsan ko. Ikaw ang may lason. Ikaw, di ba? Hindi, pero malinaw naman. Blinvo ang mga sasabihin mo. Ang buhay ng kapatid mo ay nakasalalay sa akin. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Bakit mo nilason ang pinsan ko? Oo, nilason ko nga siya. Ikaw pala. Tumanggi ang binatang amo na tulungan ako. Kaya ang kapatid ko nabalian ng mga binti. Pagkatapos ng maraming taon ng paglilingkod, naglakas loob siya na walang awa. You! Paano mo nasabi niyan? Ilang utang na ba ang ibinigay niya sa'yo? Ang dami mong dahilan. Sinasabing emergency sa pamilya. Pero sa totoo lang, ikaw ang sumuporta sa sugal ng kapatid mo. Ngayon, sinisisi mo siya? Nakakahiya. Para sa ilang barya. Sinaktan mo ang apo ko? Dalhin siya. Binatang Fu, sundin ang reseta na ito sa loob ng 3 magkakasunod na araw at makakalakad ka na muli. Kahanga-hanga, doktor. Utang namin sa iyo. Sa loob ng 3 araw. Kung ang apo ko talagang gagaling, ako ay magdaraos ng isang malaking salo-salo at umaasa na dadalo ka. Sige, hihintayin ko ang iyong pagtanggap. Junheng, binabati kita. Kung ano man ang nangyari kanina, kalimutan mo na lang. Ang iyong pangalawang tiya at pinsan ay may mabuting intensyon kahit na naglalaro sila. Tama siya, Junheng. Huwag mong isipin niyon. tito at tita, huwag ka nang magpaliwanag. Napakaraming kasinungalingan na lumalabas sa iyong bibig ay magpapaikli ng iyong buhay. Bakit ka nagsasalita ng ganyan sa mga magulang ko? Kalimutan mo na. Junheng, papahingain ka na namin ngayon. Tatay. Tara na. Binata, ito ay malinaw na gawa nila. Bakit mo?
Alam na alam ko sila ang nag-udyok, ngunit dahil sa aking kalagayan ngayon, hindi ko pa sila direktang makakaharap. Kailangan kong gumaling agad para mabawi ko ang kontrol sa grupo. Nasaan si Yun? Bakit wala siya dito? Naku, habang wala ka sa Malay, pumunta siya sa bundok para maghanap ng milagrosong halamang gamot. Tumakas siya mula sa ospital. Si Yun ay musmos at mahina sa direksyon. Mawawala siya pag gabi na. Hanapin mo siya! Dala ko na ang mga halamang gamot. Gwapo, gising ka na. Gising ka na talaga, ang galing. Saan ka kumuha ng mga halamang gamot? Umakyat ako sa bundok, mapanganib ang daan. Umakyat ako ng malayo para mahanap ang mga ito. Mga damo lang ito. Mga banal na halamang gamot ito. Damo. Bakit ka tanga? Gamit ang kamay mo lang. Gwapo, hindi ka mamamatay, di ba? Yun. Huwag kang mag-alala. Dahil nandito ka, lalaban ako hanggang sa huling hininga. Ano ang sinabi mo? Na-save ang may sakit na lalaki. Paano nangyari ito? Hindi ba siya nasa bingit ng kamatayan? Hindi ito pwedeng peke. Ang milagrosong doktor na si Wuming personal na ginamot si Fu Junheng. Hinila niya si Fu Junheng pabalik mula sa bingit. Sabi nila sa loob ng 3 araw, babangon siya mula sa wheelchair. Kung gayon, ako ay walang kwentang sumuko sa aking posisyon bilang magiging pinuno ng pamilyang Fu. Sa mangmang na si Xia Qingyun. Relax lang. Kahit na makaligtas siya ang mga tao sa pamilyang Fu, ay hindi siya papayagang manatiling nakatayo. Aray, ang malas. Nawala lang ang tagumpay natin. Ang talagang kakaiba ay, kung paano ang doktor na yon nakaugnay sa invalid na yon. Kung ako tatanungin mo, sakalin mo na lang siya, wala nang gulo. Tahimik. Tanga ka. Sa tingin mo ba siya lang ang kailangang alisin? Yung matandang iyon? At ang mga lumang fossil sumusuporta pa rin sa kanya sa grupo. Kung ang kanyang kamatayan ay tila kahit kaunti ay kahina-hinala, kaming 3 ay haharap sa mga kahihinatnan. Ano ang dapat naming gawin? Manood na lang ng walang magawa habang binabawi niya ang pagiging tagapagmana? Talaga namang hindi. Ang batang doktor na iyon sabi niya kailangan niya 3 araw na gamutan. Papalitan natin ang gamot. Palitan mo lang ang gamot. Pero, gumagawa na ng galaw ngayon. Hindi ba yun magiging kahina-hinala? Hindi natin kailangan ng lason. Palitan ito ng mga karaniwang toniko, tapos itapon ang mga latak. Ano kaya ang makikita nila kung hindi siya makatayo? Sa loob ng 3 araw? Eksakto, kaya kailangan ka namin. Pitten, ikaw ang bahala rito. Tandaan, walang iwanang bakas. Naintindihan? Sabihin mo sa akin, ito si Yun. Sino ito? Ito si Handsome. Ayos, Gino. Oras na para sa iyong gamot. Sandali. Hindi to ang reseta ko. Handsome. Gusto rin ni Yun? Pwede ba akong mauna sa higop? Pakiusap? Baliw na babae. Hindi ito candy. Gamot ito. Mapait yan. Matapang ako. Kaya ko ito. Huwag kang umiyak pag mapait. Isang lagok, yun lang. Gino. Ang gamot. Pinalitan nga nila ang gamot. Pero buti na lang para sa atin, mga karaniwang toniko lang ito. Masyadong mapait, hindi iinom. Mga tanga. Kahit inumin mo ito, sa loob ng 10 araw pa, mabubulok ka pa rin sa wheelchair na yan. Gino, anong inaasahan mo? Walang espesyal. Gamot lang. Kakainom ko lang nito. Wala ring silbi. Walang epekto ang gamot na ito sa kanyang kalagayan. Ngunit dahil sa aking posisyon, paano ko maisasagawa ang pag-detox sa kanya? May ideya ako. Maganda ng herbal bath. Kailangan kong mag-relax. Eksakto, herbal bath. Guwapo. Si Yun na ang bahala. Mayroon akong celestial herbs na makakagamot sa lahat ng iyong sakit. Salamat, mahal na Yun. Ako hindi naghahalo ng paliguan para sa iba. Mahina, pahalagahan mo ang pribilehiyong ito. Sino ang mag-aakala na si Madam ang tutulong sa paghahanda?
Akala ko alam lang niya ang magmamakaawa ng matamis. Hindi ito paliguan. Lason na sabaw ito. Walang hanggan ang kalokohan ni Madam. Ginoo, hayaan mo akong magpalit ng tubig. Hindi na kailangan. Titiisin ko na lang. Hindi mo ba nakikita? Siya mismo ang nangolekta ng mga herbs na ito mula sa mga bundok. Taos-puso siyang naniniwala na makakapagpagaling sa akin ang mga ito. Ang dalisay na devotion ay dapat pahalagahan. Sa pinakamasama, dagdag na paliguan lang ito. Magsaya ka. Sulit ang lahat ng pagsisikap ko. Sayang nga lang. Sa aking iniresetang gamot, mas magiging epektibo ang paliguan na ito. Ngayon, sa loob lamang, makakatayo ka sa loob ng 3 araw. Binatang Panginoon, nakita mo lahat tulad ng inaasahan. Kung hindi ko pinalitan ang herbal na inumin, siguradong magtatagumpay sila. Kilala ko ang kapatid ko. Palagi siyang pabigla-bigla. Kaya ko sinadyang bigyan siya ng pagkakataon. Ibig mong sabihin, Kahit hanggang sa piging, hahayaan natin siyang maniwala na gumagana ang kanyang plano. naiintindihan ko na, nagpapanggap ka ngayong pilay. Sa piging babangon ka ng dramatic sa harap ng lahat. Ngayon wala silang choice kundi isuko ang kanilang mga shares. Hindi natin pwedeng hayaan na makalusot ang insidente ng gamot. Kailangan kong humanap ng paraan. Para maibalik ito bukas. Mr. Liu, nawala ang saranggola ko. Pwede mo ba akong tulungang hanapin ito? Madam, tingnan niyo. Ibinigay ito sa akin ni Handsome. Kung mawala ito, masasaktan siya. Sige, madam, bantayan ang gamot. Huwag lumayo. Hahanapin ko ang saranggola. Madam! Natagpuan na ang saranggola. Salamat, Mr. Liu. Ang bait nyo. Ang ating madam parang bata lang. Ibang lasa ang gamot na ito. Malamatamis? Sandali. Ito ay hindi ang reseta kahapon. Hindi ito yung gamot kahapon. Imposible. Nagpautos ako kahapon na magpalit ng herbal na sabaw. Hindi naman dapat kailangan. May nagbabalak pa ba? Ipatingin mo na ngayon. Sige. Kung tama ang pag-inom niya ng gamot, ligtas na tayo. Bastos kang bata ka. Akala mo kaya mo akong suwayin ngayong kasal ka na? Nakita mo ako rito, hindi man lang ako binati? Nanay, tingnan mo ang ugali niya ngayon. Hindi lang walang bati ni hindi na makaintindi ng salita ng tao. Tanga ka, alam mo ba ang komportableng buhay na meron ka ay dahil sa akin? Lumuhod at yumuko ka sa akin, magpasalamat ka naman. Liu Wenping Shemingju. Akala mo talaga ako pa rin ang walang magawang mahina tulad dati? Ako? Miss Jia. Paano mo nagawang pilitin si Fu Junheng lumuhod at yumuko? Ikaw ang una. Guwapo. Siya ay talagang pinoprotektahan ako. Kaya ikaw si Fu Junheng. Ngayos mga chismis ay ganap na mali. Si Fu Junheng ay walang mga palatandaan ng paggaling, parang mahina pa ring pasyente. Binatang Fu, huwag magkamali, diretso ang pananalita ni Mingzu. Narinig naming gumagaling ka na, kaya pumunta kami para tingnan ka. Nagpapasalamat ako sa kabaitan, ngunit mangyaring umalis na kayo. Bayaw ngayon, medyo ituturing na pamilya, kararating lang at pinalalayas mo kami, hindi ba bastos iyon? Pamilya si Yun ay lumaki sa iyong sambahayan nang siya na naghihirap. Alam mo ang katotohanan. Madam Xia, pinapayuhan ko kayong magsalita ng diretso. Kung hindi, huwag sisihin si Fu Junheng kung walang awa siyang magtrato sa inyong pamilya. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa mga bagay-bagay ng pamilya Xia. Paano niya nalaman?
Ginoong Fu, walang masamang intensyon, hindi kami pumunta rito na may masamang balak. Narinig ko, sino mang babaeng mag-aasawa sa pamilya Fu makakakuha ng 3% ng bahagi ng Fu Group. Iyan ang tradisyon. Ang pamilya mo. Nahuhumaling sa pera, di ba? Ako walang masamang intensyon. Nag-aalala lang si Yun ay hindi matatag ang isip. At ikaw ay hindi rin maayos. Naisip ko baka, maaari naming pansamantalang pangasiwaan iyong 3% na bahagi para sa inyo. Kapag gumaling si Yun, tiyak kong ibabalik lahat sa kanya. Sige. Talaga, Pero ginang siya, huli na kayo. anong ibig mong sabihin? Nag-alala si Lolo baka targetin ng mga gahaman ang bahagi ni Yun. Kaya pansamantala niya itong iniingatan. Kapag gumaling ang kapatid niya, mapupunta sa kanya ang mga ito. Mga gahaman, sinong iba pa ang nagtanong tungkol sa mga bahagi? Isang taong kamukha mo, isang matandang bruha. Ikaw, Tama na, may mga bagay kami na kailangang asikasuhin. Yun, alis na tayo. Umalis. Nanay, Inay, paano mo matitiis ang kahihiyan na ito? Wala kang alam. Ang kaunting pagkainip ay sumisira sa magagandang plano. Fushi-chan, ahas ka. Binabaliwala ang mga mensahe ko, binabalak na itago ang mga bahagi para sa sarili mo? Oh, Fushi-chan, ikaw! Hindi mo pinansin ang mga mensahe ko ng matagal, kaya ikaw ay sinusubukang agawin lahat ng shares. Pababain mo boses mo. Kailan ko sinabing kukunin ko lahat ng shares? Tigilan mo na ang pagpapanggap. May kasunduan tayo. Kung pakasalan ko ang bobo na si Xia Qingyun kay Fu Junheng, ibibigay mo sa akin ang 3% na yon ng mga shares. Gaano pa ba ako maghihintay? Kung maglakas loob kang kunin ang shares, sumusumpa ako, lalabanan kita. Lalabanan kita. Huwag mong kalimutan kung sino ang tumulong sa'yo na ayusin ang gulo ni Baisu noon. Ang tumulong sa kanila na patayin ang aking ina. Siya pala. Bakit mo binabanggit ang patay sa sikat ng araw? Ang masama ng pangitain. Sabihin mo na. Anong meron sa shares? Magpaliwanag ka. Sisiin mo ang bobo na si Zhu Aoshan. Paulit-ulit ko siyang binalaan. Huwag mo nang banggitin iyon. Hindi siya nakinig. Habang wala ako, pinukaw niya ang may sakit na tanga. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Lahat ay sira na. Galit na galit ako. Alam ko na. Kaya siya pala. Tungkol sa shares, relax. Mangyayari rin iyan. Maghintay ka lang ng kaunti pa. Maghintay? Gaano pa katagal? 2 araw pa. Si Fu Junheng ay matatapos na. Tingnan mo siya. Mukha ba siyang may kakayahan? Si Baisu ay nagpakahirap ng maraming taon bago siya bumigay din. Ngayon susundan niya rin iyon. Kaya siya ang tumulong sa kanila na pumatay sa aking ina noon. Talagang siya iyon. Binata, narito ang iyong mga damit. Dala ko na sila. Marumi na ako ngayon. Nakita ko ang isang guwapong lalaki doon. Bakit siya nandito? Gusto ko ring itanong sa'yo yon. Hindi ba sinabi ko sa'yo na bantayan si Madam? Saan ka pumunta? Nagkamali ka sa akin, Binata. Pumunta ako para kunin ang iyong mga damit. Binata, nakatayo ka. Tahimik ka lang. Walang dapat makaalam nito. Naiintindihan mo ba? Sige. Tama. May balita mula sa lab. Ano ang sinabi nila? Ang pulbos na pinalitan ay kapareho ng sa banal na manggagamot. Eksaktong pareho sila. Hindi mo ba iniisip na ang taong ito ay... Itago muna natin ito ngayon. Maghintay tayo at tingnan. Ibig mong sabihin? Kapag uminom ako ng gamot sa susunod, malalaman natin kung sino ang nagpapalit. Sa wakas at minsan para sa lahat. Ang lakas ng loob mo? Pinalitan mo ang gamot ng Binata. Lumingon ka. Ikaw pala. Binata,
Pinalitan mo rin ang gamot dati. Ikaw ba ay ahente ng banal na manggagamot? Oo, binata. Natatakot siya na baka may manghimasok sa gamot mo. Sinugo ako para protektahan ka. Teka. Pumunta ka sa sambahayan ng 3 taon na ang nakalipas. Ang banal na manggagamot inilagay ka rito noon pa ba? Ano ang tunay niyang layunin? Binata, sumusunod lang ako sa utos. Kailangan mong itanong sa banal na manggagamot mismo. Tama na. Sige, hindi na ako magtatanong pa. Pero kung malaman ko na may anumang aksyon na makakasama sa pamilya Fu, pagsisisihan mo yan. Binata, bakit mo siya hinayaang umalis kung siya ay talagang... Dahil pinili kong makipagtulungan sa kanya, kailangan kong magpakita ng tiwala. Ang mga bagay na ito, aayusin ko ng direkta sa kanya. Binibini. Pinili niya ito. Mukhang hindi naman kahinahinala. Binibini napansin ni Fu Junheng ang pagpapalit ng gamot. Ano? Ang ating mga tao natagpuan si He Feng inihatid ang gamot sa kanilang lab. Natatakot ako na sila'y. Naghihintay na ikaw ay sumalo. Mukhang minamaliit ko ang sakitin na yon. Miss, ano ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Meron pa tayong espiya sa pamilyang Fu. Ngunit siya ang ating nakatagong baraha sa sambahayan ng Fu. Iyon ay bago pa ako dumating. Ngayon, Ako na ang nakatagong alas. Hayaan siyang pumalit sa akin. Alam ko kung ano ang gusto mong itanong, binatang Fu. Ngunit payuhan kita ang ilang bagay ay mas mabuting hindi na itanong. Gayunpaman, masisiguro ko sa iyo ang aking mga tao ay hindi kikilos laban sa iyo. Kaya nang ang banal na manggagamot ay pumayag agad sa aking mga kondisyon. May mga nakatagong kondisyon. Hindi ako ang target, kundi ang pamilyang Fu, ngunit banal na manggagamot. Nagkakamali ka kahit na may limitadong oras na natitira. Hindi ako magpapamanipula. Totoo, nilalabanan ko ang pamilyang Fu. Ngunit hindi ikaw o ang iyong ama ang patriarka ng Fu. Maaaring si Fu Shichang? Binatang Fu. Dahil pareho tayo ng mga karaniwang kaaway, ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan, lalo na pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay ko. Ang tiwala ay dapat mutual, hindi ba sang-ayon ka? Kung handa kang magtiwala sa akin, binatang Fu, pangako ko. Hindi lamang gagamutin ang iyong karamdaman, kundi tutulungan kang mabawi ang pamilyang Fu. Siyempre, kailangan ko lamang ilang mga individual ang magdusa ng kanilang nararapat na kahihinatnan. Sana ang iyong mga salita ay totoo. Banal na manggagamot. Sa mabungang kooperasyon. 3 araw na akong umiinom ng gamot na ito, pero ang ubo ay patuloy na lumalala. Junheng, ano ba talaga ang nararamdaman mo? Kung hindi mo kaya, maaari nating ipagpaliban ang pista ng pasasalamat ngayong araw. Kokonsulta ako muli sa mahimalang doktor. Lolo, naipadala na ang mga imbitasyon. Ang pagkansela ngayon ay hindi nararapat. Huwag kang mag-alala, gagaling ako agad. Mauna na kayo, susunod ako sandali. Isang social event lang iyon, hindi mahalaga ang iyong pagkawala. Ang kalusugan mo ang nauuna, naintindihan mo? Oo, Lolo. Mabut. Si Yun at ako ay mauuna na. Lolo, pwede bang manatili si Yun sa akin? Ano na naman ang binabalak niya? Marahil tama na ang bagong kasal ay dumalo ng magkasama sa mga ganitong okasyon. Yun, dapat kang manatili sa kanya. Mauuna na ako. Paalam, Lolo! Pero hindi ba gumaling ang binata? Binibini, piliin mo ang iyong mga salita. Ang binata ay pinanatili ka rito para sa ibang dahilan. Magandang araw, unang binibini. Kami ang iyong personal na styling team. Kumusta na ang binatang Ginoo? Ginoo, huwag kayong mag-alala, binatang Ginoo, darating na agad.
Sabi nila Ginoong Fu ay gumaling dahil sa isang mahimalang doktor ganap nang gumaling na ngayon. Binatang Ginoong Fu may pag-asang batang tagapagmana, ngayon ang pamilya Fu ay may karapat-dapat na kahalili muli. Mausastet in the store ay ang duwag na oportunista. Tama na ang ingay. Kumusta na ang gawain? Huwag kang mag-alala, mahal. Ang mga may-ari ng bahagi ay lahat na ayos ng maayos. Kung ang may sakit na lalaki ay lalabas ngayon or hindi, hanggat siya ay mananatili sa silyang degulong, ang mga karapatan sa mana ay magiging atin ngayon. Napakagaling. Kumikibot ang mata ko nitong mga nakaraang araw. Sa tingin mo ba si Fu Junheng baka talaga gumaling? Huminahon ka. Ako mismo nakakita sa may sakit na iyon siya ay halos nakakapit sa buhay. Walang paraan na makakalakad pa siya. Tigilan mo ang sobrang pag-iisip. Sinabi ni Tagapangulong Fu, kung ikaw ay maayos itanghal ang palabas na ito ngayon, ayon sa plano, ang iyong gantimpala ay magiging malaki. Napakaganda, napakaganda. Dumating na si Jinang Fu. Dumating na si Madam Fu. Naku, si Madam Fu ba yan? Hindi ba dapat siya tanga? Siya raw pala ang kapatid na babae ni Xia Mingzhu sa ama. Mas maganda pa siya kay Xia Mingzhu. Pakisama niya ako. Ang kapatid ko rito ay laging mahina ang ulo. Sinong mag-aakalang ganyan ka-tolerant ang pamilya Fu na lambingin ang isang tulad niyang simpleton? Sayang nga lang, baka hindi man lang marunong magbilang, pabayaan na ang pagmaster nito. Tanga siya. Elder Fu, ang panganay na anak na lalaki ng Fu ay siya pa ring tagapagmana ng korporasyon. Paano ninyo hahayaan na pakasalan niya ang isang tanga at saka maliwanag na gumaling na siya ng lubos at iniwan na ang wheelchair? Bakit hindi siya nagpapakita? Totoo ba ang mga chismis? Kung totoo iyon, ang posisyon ng tagapagmana ay dapat italaga muli. Tama, Elder Fu. Kailangan ninyong magbigay sa amin ng paliwanag ngayon. Sigurado, hinihingi namin ang sagot ngayon. Tama! Ang pangalawang anak ng pamilya Fu ay tila angkop. Bakit hindi siya na lang ang magmana ng posisyon? Sumasang-ayon ako. Pangalawa, kayong pakisama ninyo. Tatay, sa tingin ko, hindi kayo dapat magdalawang isip. Gamitin na natin ang pagkakataong ito para gawin ang anunsyo. Dahil si Junheng ay hindi nagpakita, wala na kayong ibang pagpipilian. Sinong nagsabing walang alternatibo? Guwapo. Tumayo talaga siya. Junheng. Ito. Paano ito posible? Pero pinalitan ko ang gamot niya. Junheng, gumaling ka na ba? Lolo, pagkatapos umubo ng namuong dugo kaninang umaga, naramdaman ko mas mabuti na. Ang galing. Yun. Hefeng, bantayan mo siya. Huwag mo siyang hayaang kumain ng sobra. Naiintindihan ko. Mukhang nag-alinlangan si tita sa kakayahan ni Dr. Wuming. Hindi na makapaghintay na palitan ang tagapagmana. Junheng, iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang tiyahin mo ay kumikilos para sa kapakanan ng pamilya Fu. Tama ba? Tingnan mo nga, pagkatapos mawala ng matagal, akala naming lahat nakatayo ka na ngayon. Tito, tunay na masaya ako para sa iyo. Talaga? Kaya pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala. Ngayong gumaling na ako. Hindi ba dapat ang tiyuhin ko isuko ang posisyon sa conglomerate bilang tagapagmana? Fu Junheng, sandali, ano bang problema mo? Ang aking ama ay nagtrabaho ng walang pagod upang pamahalaan ang conglomerate. Hindi mo pwedeng bawiin na lang iyan. Ano iyon sa kanya? Eksakto, Patriarch Fu. Umunlad ang conglomerate sa pamumuno ni tagapamahala Fu. Karapat-dapat siya ng pagkilala, huwag magpaborito. Binatang Fu ay walang karanasan sa pamamahala. Ang pag-angkin sa posisyon bilang tagapagmana ng biglaan ay hindi nararapat, hindi katanggap-tanggap. Tumpak, ang isang taong hindi kailaman nag-ambag sa kumpanya ay walang karapatan na umani ng mga gantimpala. Tiyak na kwalipikado siya. Doktor ng Himala, nandito ka. Salamat sa pagligtas ng apo ko. Masyado kayong mabait, Ginoong Fu. Pwede bang itanong? Sino si Ginoong Fu Junheng? Ako yon.
Kumusta, Ginoong Fu? Ako ang assistant ni Ginoong James. Narinig ni Ginoong James na maayos na ang iyong paggaling. Bilang kaibigan, siya ay namuhunan ng 200 milyong yuan sa Fu Group bilang regalo ng pagbati. Junheng, kilala mo ba talaga si Ginoong James? Imposible. Isa siyang taong palaging nasa bahay na mahina ang katawan. Paano niya makikilala ang mga importanteng tao? Siguradong mga bayad na tao lang yan. Peking pera rin yan. Ano? Sino ang tumatawag? Si Ginoong James mismo. Totoo ito. Napakagaling, Junheng. Hindi inakala ng lolo na magiging ganun kakagaling. Ngayon buong tiwala kong ipagkakatiwala ang negosyo ng pamilya sa iyo. Bien. Sino pa ang magtatanong sa apo ko? Kahanga-hanga ang mga kabataan. Junheng, nag-alinlangan ang tiyo mo kanina dahil sa takot na hindi ka pa handa upang ilipat ang autoridad sa iyo. Ngunit ngayon, hindi na kailangan ang pag-aalala ko. Tama ka. Dapat ko nang ibalik ang kontrol ng kumpanya sa iyo. Gayunpaman, dahil bago ka pa lang dito, bigyan mo ako ng oras para maghanda. Makatwiran si Shichang. Junheng, ang tiyo mo ay may karanasan sa pamamahala. Huwag magmadali. Hayaan mo siyang pansamantalang manatiling CEO sa loob ng 1 buwan. Matuto ka sa kanya. Pagkatapos mong pumalit, ang buong autoridad ay iyo na. Sige. Lolo, susundin ko ang kagustuhan ninyo. Sino bang mag-aakala na gumaling ang tagapagmana ng Fu? Ngayon makukuha na ng tanga iyon ang lahat. Wala na tayong oras. Kailangan kong bumalik sa totoo kong pagkatao. Doc. Aalis ka na agad? Saan ka nagmamadali? Malaki ang nagawa mong pabor sa akin. Hindi pa kita napasalamatan ng maayos. Hindi na kailangan. May mga gagawin pa ako. Aalis na ako. Teka! May mga bagay pa na hindi ko pa nalilinaw. Itong Mr. James na binanggit nila kanina, hindi siya kaugnay ko, sa iyo siya, di ba? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Sabihin na lang natin. May dahilan ako. Ang tulong na ito ay may kapalit. Huwag mo lang kalimutan ang kasunduan natin. Paalam. Ibigay mo ito sa styling team. Ang pabango na ito lang ang gamitin kay Yun bukas. Kakaiba. Ang amoy ng pabango mo. Tumutugma sa pabango ng asawa ko, eksakto. Tama? Baka nagkataon lang. Nagkataon. Pero ang pabango ng asawa ko ay gawa ng Fu Group bagong formula, hindi pa nga inilalabas. Saan mo nakuha yon? Sa mga araw na ito, maraming peke sa labas. Ang magkatugmang amoy ay nangyayari, walang kakaiba doon. Ganon ba? Binatang Fu, sobrang busy ko. Walang oras para mag-imbestiga ng pabango. Aalis na ako. Pasasalamatan kita ng maayos sa susunod. Gwapo. Bumalik ka na. Yun, bakit ka maagang bumalik? Nakakatamad ba ang bangkete? Sobrang dami ng tao doon dahil natakot ako. Kaya, pinauna ko na ang driver na ihatid ako pa uwi. Pogi. Hindi ka naman galit sa akin, di ba? Siyempre, hindi ako galit sa'yo. Talaga? Ang galing, Pogi. Sasama ka ba magpalipad ng saranggola kasama si Yanyon? Yan yun. Maglaro ka muna mag-isa. Kailangan kong asikasuhin ang ilang bagay. Sige. Feng, tawagin mo si driver Lauma. Magulat ka. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang bangkete, ang binibini ay tumakas sa takot. Nang makita ang takot niya, una ko siyang inihatid pa uwi. Ganun ba? Oh. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Naintindihan ko. Maaari ka nang umalis. Feng! Siyasatin ang background ni Yanyon at ang sa misteryosong doktor na iyon. Mga yara mula nang dumating sa Jin City. Ginoo, pinaghihinalaan mo ba ang binibini na may connection sa doktor na iyon? Sisiyasatin muna natin. Ang bagay na ito ay dapat manatili sa pagitan nating dalawa. Naintindihan ko. Ang iyong kahilingan ay naisakatuparan na.
Ang bayad ay pumasok na sa iyong account. Tandaan, pagkatapos magbitiw, ilibing ang sikretong ito magpakailanman. Kung hindi, Maliwanag na maliwanag. Tatak ang bibig ko. Makatitiyak ka. Binibini, nakaayos na ang lahat. Ang kanilang pagdududa ay dapat mabawasan. Parang may mali, baka nag-i-imagine lang ako. Alam ko na ang batang lobo na iyon ay hindi mabuti mula pa sa simula. Hindi natin dapat ipinakita sa kanya ang awa nung panahong iyon. Dapat natapos na siya kanina. Maiiwasan sana ang lahat ng problemang ito. Wala talaga, tulad nung hinarap natin ang kanyang mga magulang. Magkunwaring aksidente sa sasakyan? Masyadong delikado. Ang tusong batang iyon ay nakabantay na sa atin. Kung matuklasan niya, nakalimutan mo ba? Sa lahat ng mga taon na ito, pinaghirapan nating lasunan sila, halos mahuli na tayo. At ngayon ito. Hindi katanggap-tanggap, panoorin ang kayamanan ng pamilya natin dumula sa ating mga kamay? Director Fu, tumatawag na naman si Mr. Xia tungkol sa pondo ng proyekto. Ano ang iyong opinyon? Ano? Sinira niya ang isang magandang proyekto at may lakas pa ng loob na magtanong? Kumuha ng 10 milyon na dote, mas mayaman pa sa akin ngayon. Sabihin mo sa kanya ng diretso, walang pera. Sisiyahay na naman ang sukab na yon. Dapat pinalinis niya ng maayos ang dalawang iyon. Ngayon ay binablackmail niya tayo. Sa totoo lang, pagpawala sa kanya ulit, baka gagana. Ibig mong sabihin, humanap ng taong sisisihin? Ang tanga na yan, talaga namang sinuwerte siya. Si Fu Junheng ay bulag yata para mahulog sa isang tanga na tulad niya. Bakit? Bakit ang tanga na yan ang sinusuwerte? Itong lahat ay dapat akin. Sino ang masisisi mo? Hindi ba ikaw ang tumangging pakasalan siya? Ngayon nagrereklamo ka. Presidente Fu. Palitan siya. Ay, ito ay hindi angkop. Matandang Ginoong Fu. Ano ang hindi angkop doon? Presidente Fu, pareho lang kami ng iniisip. Hindi namin sinadyang ipagkanulo ka. Ito lang, ang sitwasyon ay ganyan na. Baka kung si Mingzhu ang pakasalan siya, makakatulong siya sa iyo. Mabuti. Tapos na. Nanay, ang palitan siya ay nangangahulugang. Na ibabalik ng tanga ang sayo, ibinalik sayo. Ang matandang tusong si Fu Shichang ay magiging mabait? Sino ang may pakialam kung siya ay mabait? Basta't si Mingzhu ang pumasok sa pamilya at maging ang magiging may bahay, saka siya ay magiging wala. Matapos maging aso ni Fu Shichang, turn na natin na maging mga amo. Hindi ito simplo. Tingnan mo ang sarili mo ang walang kwenta. Wala akong pakialam. Tapos na. Ngayong hapon, pupunta tayo sa bahay ng mga Fu. Nanay, uminom ka ng tsa. Ari, inauspi. Gusto mong ibalik si Yun? Anong sinabi mo? Ibalik si Yun. Nagbibiro ka ba? Kayo, akala niyo pwede siyang palitan? Kung hindi siya ang nobya sa simula, bakit siya pinadala rito? Ito mismo ang paraan nila. Mr. Fu, pakiusap, huwag kayong magalit. May dahilan kami. Sa simula, balak naming ipadala si Mingzhu. Pero bigla siyang nagkasakit na nakamamatay. Ano? Totoo, Mr. Fu. Akala namin dahil. Medyo simple si yun, pero at least malusog siya. Kaya ipinadala namin siya. Pero kahapon nalaman namin na mali ang diagnosis ng ospital. Ang kapal pa ka ng dahilan. Akala mo maniniwala ako? Mukhang komplikado, pero hindi kami nagsisinungaling. Ang medical na ulat dinala ko. Ang dokumentong ito ay pwedeng pekeng. Tatay, totoo nga. Dahil noong panahon na iyon, naroon kami ni Aoshan. Totoo, Mr. Fu, hindi kami maglalakas loob na magsinungaling. Bukod, iniisip ko ang kapakanan ni Master Fu. Dati hindi mahalaga, ngayon siya ang magmamana ng kayamanan. Paano siya makakapag-asawa ng babaeng simple at walang estado? Tatay, may punto si Mrs. Chia. Paano kung hayaan ang pangalawang binibini na manatili? Hayaan silang magkasama. Kung si Junheng ay pumili sa alinman, wala kaming pagsisihan. Hindi rin siya magsisisi. Junheng, ikaw ang magpasya. Tatanggi siya. Pumayag ako. Junheng, isipin mong mabuti. Hayaan si Miss Xia na manatili. Sige. Dahil pinili mo ang landas na ito, huwag kang magsisi.
tumigil ka dyan. Bakit mo ako pinipigilan? Bababalik ako sa kwarto ko para matulog. Bobo. Akala mo ba ito ay sarili mong kwarto? Linawin ko, sa lalong madaling panahon, ako ang magiging may bahay ng bahay na ito. Simula ngayon, papaalisin ka na sa kwartong ito. Sa anong dahilan? Si Kuya Junheng at ako ay magkasama sa kwartong ito. Pasensya na pero magbabago na yan. Lumabas ka agad. Yun. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Kuya Junheng. Siya pinipilit niya akong umalis. Kuya, makikigamit ka ba ng kama sa kanya? At iiwan mo ako? Ikalawang ginang siya. Kailan ka pa? Naguutos sa aking tirahan? Junheng, ako. Kuya, bumalik tayo sa ating kwarto. Sa ating kwarto. Pero yun simula nung ngayon. Hindi na tayo pwedeng mag-share ng iisang tirahan. Kung gayon, Kuya Junheng, pwede ba akong... Imposible. Jun. Ang ginagawa mo lang ay maglaro. Sumpain ka, Fu Junheng, na wala ba ang bait mo? Aking ginang. Sabihan si Fu Junheng na bawiin agad ang kanyang autoridad. Harapin ang pamilya Xia. Paalalahanan din siya na huwag hayaang ang personal na damdamin makagambala sa aking mga plano. Kung hindi ako mag-aatubiling gawin siyang kaaway. Ginoo, talagang galit ang banal na manggagamot sa pagkakataong ito. Baka dapat mong ipaliwanag ang mga bagay sa kanya. Ang pagpapanatili sa ikalawang binibining siya sa asera ay para mailabas ang ahas sa butas nito. Hindi kailangan. Ayokong isali siya sa bagay na ito sa ngayon. Ano ang iyong natagpuan sa iyong pagsisiyasat? Tama ang iyong mga hinala. Dumating ang banal na manggagamot sa Jincheng sa mismong araw na nakilala mo ang binibini. Eksaktong nang makasalubong mo siya. Nagpataw ako ng mga tao para subaybayan si Ye Qingqing, ngunit hindi nagpakita ang manggagamot. Hindi pa rin alam ang kanyang kinaroroonan. May iba ka pang iuulat? Patungkol sa iyong kahilingan na imbestigahan. Ang kasaysayan ng binibini? Ano ang iyong natuklasan? Ang pamilyang Xia ay malupit na tinrato siya. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina, si Xia Hai, ay dinala sa bahay ang kanyang anak na bastardo at nobya, pinaalis ang binibini. Mula noon, tiniis niya ang patuloy na paghihirap. Noong siya ay tinamaan ng lagnat, natagpuan siya ng isang utusan na walang malay sa kanyang silid. Kahit dinala sa ospital, nasira ng lagnat ang kanyang isip. Idineklarang may kapansanan sa pag-iisip, pinaalis siya ni Xia Hai sa pangangalaga ng kanyang lola sa probinsya. Makalipas ang mga taon, ang kontrata ng kasal nagbalik sa kanya sa Jincheng. Kaya totoo ang kanyang kapansanan sa pag-iisip, hindi kaya ng mga lunas sa probinsya ang ibalik ang kanyang kakayahan, maliban kung pinagaling siya ng kanyang lola. Iyon ang magpapaliwanag ng kanyang pinagmulan ng kanyang kadalubhasaan sa medisina. Ngunit bakit nanatiling nakatago? Pagkatapos niyang mahusay ang kanyang sining? Isa pang bagay, Gino, may kakaiba. Talagang kahinahinala. Magsalita. Ang sakit na kumitil sa ina ng binibini ay tumutugma sa iyong mga sintomas ng pagkalason. Ulitin mo yan! Binibini. May mga anino kaming sumusunod sa amin kamakailan. Hindi ko alam ang kanilang pinagmulan. Maaring ito ay ang pamilyang Xia? Imposible. Kulang sila sa tuso. Maliban kung kasali si Fu Shichang. Subaybayan ang pareho sina Fu at ang mga Xia ng mahigpit. Oh, at mag-ingat ng husto. Naiintindihan. Junheng, ako mismo ang gumawa ng lahat ito. Subukan mo. Subukan mo na. Hindi naman masama. Hindi ba ako mabuting asawa? Karapat-dapat maging asawa mo, di ba? Hindi gaya ng iba na tutulog hanggang tanghali, pero sila'y karapat-dapat maging asawa? Mas kapaki-pakinabang ang aso. Anong sinasabi mo? Hindi ko gets. Ikaw ba ang gumawa ng lahat ito? Ang galing! Pero, bakit may blonde na buhok dito? Akala ko tanging. Nagpatulong lang ako kay Chef Lee. Oras na para maligo ka. Ihahanda ko na. Ako na! Hayaan mong ihanda ko ang paliguan ni Junheng.
Nakikipaglandian sa lahat, ito'y magpapakati sa'yo ng sobra. Bakit hindi ito gumagana? Hindi pwedeng ito. Nako! Mali ba ang ginamit kong halaman? Kuya, Hanggang kailan mo ako lolokohin? Ang munti kong henyong doktor. Pogi. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko masyadong naiintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo pa rin naiintindihan. Tara maligo tayo. Siya yun. Ikaw haliparot, pangahas ka nilalandi mo si Junheng. Papatayin kita ngayon. Hawakan mo siya at tingnan mo ang mangyayari. Junheng, ipinagtatanggol mo siya? Bakit? Bobo lang siya. Dapat ay mahal mo ako. Kahit alam mong siya ay tanga, ganito pala ang ikalawang binibining siya tratuhin ang sarili niyang kapatid sa likod ng saradong pinto. Ang pamilyang Fu. Ay nangangailangan ng isang marangal at banal na may bahay. Hindi isang mapagmataas na maldita. Kung hindi mo mapigilan ang iyong galit, umalis ka agad. Panghas kang magnakaw sa akin, ikaw na peste. Tandaan mo ang sinabi ko, babayaran mo ito. Munting isa. Saan ka nagmamadali ng ganoon kabilis? Si Pogi ay manyakis. Muntik nang mahuli sa bitag. Kahit ano pa man, hindi ko maaaring ihayag ang aking pagkatao. Ngunit bakit naman ang pamilyang Xia ipapadala si Xia Mingzhu dito ngayon? Ano ang binabalak nila? Sinubukan lahat ng paraan, ngunit hindi pa rin makuha ang kanyang puso. Nakakaawa naman. Wala kang pakialam. Totoo, hindi ko lugar. Ngunit bibigyan kita ng payo. Anong payo? Pakuhain mo siyang mag-commit sa anumang paraan. Perpekto! Si Xia Mingzhu ang ating scapegoat mula ngayon, walang sino man ang maghihinala sa atin. Tangang Xia Mingzhu ay hindi mas matalino kaysa sa mangmang na iyon. Sinabi ko sa kanya na pampakulo ito at naniwala siya. Ngayong gabi, ilalagay niya ang lason sa pagkain ni Fu Junheng. 10 beses. Mas malakas kaysa dati. Kapag nalunok, sa loob ng 5 oras, mamamatay siya sa pagsusuka ng dugo. Kapag patay na si Fu Junheng, ang pamilya Fu ay magiging atin. Mas mabuti kung parehong mamatay. Sa ganoon, walang natitirang saksi. Tumatawang panunuya. Parehong dapat mamatay. Kung gayon walang ebidensyang natitira. Gamitin si Xia Mingzhu para lasunin siya? Alam ba niya ito? Kahit hindi, dapat siyang handa. Pero, nakamamatay ang laso na ito. Bahala na. Fu Junheng, malamang may utang ako sa iyo sa nakaraan. Kuya Junheng, nagluto ako para sa iyo ng masustansyang sabaw. Makakatulong ito para mas mabilis kang gumaling. Inumin mo habang mainit pa. Sa pagkakataong ito, hindi na ako humingi ng tulong kanino man. Ako lang ang gumawa lahat. Oh? Tikman ko nga.
Uminom ka ba ng sabaw kahit kanino? Kung wala ako, mamamatay ka na sana ng 100 beses. Fu Junheng, sa pagkakataong ito, kahit ang pinakadakilang manggagamot ay hindi ka na kayang iligtas. Kung wala ako sa kanya, mamatay na sana siya ng hindi mabilang na beses. Bakit ko ba pakialam? Hindi naman siya mamamatay eh. Anong nangyayari? Huwag mong sabihin na may mali. Sabi mo hindi mo ako papansinin. Bakit ka bumalik ulit? Paano mo nalaman? Sadyang pinapanood mo ako. Paano mo nalaman na pinalitan ko ang gamot? Sadya mo akong inakit dito. Paano? Mo ako nakilala? Maaring magbago ang mga tao kahit anong gusto nila. Pero ang kanilang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Ang iyong mga mata sila ay dalisay pa rin tulad noong bata. Noong tayo ay bata pa. Nagkakilala ba tayo nung mga bata pa tayo? Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay. Sandali lang. Paano mo nakuha ito? So, noong unang tayong nagkita, nakilala mo ako? Hindi ako sigurado noon. Kararating mo lang sa pamilya Fu. Akala ko may masamang nangyari sa'yo at naging tanga ka. Naisip ko lang, protektahan ka hanggat kaya ko. Pero hindi ko inaasahan na nagsisinungaling ka pala sa akin sa buong panahon. Pasensya na. Alam kong may dahilan ka. Paano kita masisisi? Teka, hindi ito ang tamang panahon para dito. Sasabihin ko sa'yo, ang gamot na ibinigay ni Fu Jiahang kay Xia Mingju ay hindi pampagana. Pero, Lason, alam mo, ikaw lang tanga kong kapatid ang hindi makakaalam. ito ay... Mamaya, kailangan kita at ang mga tauhan mo para tumulong sa akin na magdrama. Bakit wala pang nangyayari? May iba kaya na nagkamali? Kuya! Lolo, ano ang dapat nating gawin? Si kuya ay nagsusuka ng maraming dugo. Mamamatay ba siya? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko alam. Wala akong alam. Ganyan na siya nung nagising ako. Hindi ko kasalanan. Ano pang hinihintay mo? Kunin na ang himalang doktor. Banal namang gagamot, Apoko. Anong nangyari sa kanya? Nalason siya ng nakamamatay, wala ng gamot. Hindi, imposible. Sabi mo ayos na siya. Naagapan ang unang lason, pero ngayon nakainom siya ng mas malalang lason. Ibig mong sabihin may tao. Xia Mingju, ahas ka? Akala ko mabuti ka. Paano mo nagawa ito? Hindi ako, wala akong alam. Huwag kang magpabanal. Ngayong gabi mag-isa ka sa kwarto ni Junheng. Binigyan ko lang si Junheng ng pampalakas. Ikaw ang nagbigay ng droga. Galing sa kanya ang droga. Hindi. Makinig. Miss Xia, ingatan mo ang mga salita bago ka mag-akusa. Nasaan ang ebidensya mo? May ebidensya bang ako? Ito ay malinaw. Galit ka lang, tinanggihan ka ng pinsan ko kaya nilason mo siya. Umamin ka! Jiahang, dalhin mo siya sa pulis. Teka, ako ay pinagbibintangan. Sila ang nag-set up sa akin. Doktor. Apoko. Wala na bang pag-asa? Pwede kong subukan na panatilihin siyang buhay. Pero mananatili siyang nakahiga.
sa walang hanggang koma. Gawin mo. Sige. Basta buhay ang apo ko. Saka lumabas ka muna. Isang tao ang mananatili para tulungan ako. Doktor na himala. Payagan mo akong manatili at tumulong. Hindi na kailangan. Si Jiang Fu ang mananatili. Pero siya ay bobo lang siya. Tama na. Hayaan si Yun na manatili. Lumabas ang iba. Tatay, dahan-dahan. Binibini. Magaling ka. Sadya mong pinlano ang mga ito. Fushich ang plano niya ang mana sa mga nakaraang taon. Hindi madaling sumuko, pero maingat siya. Ito ang tanging paraan natin para mailantad siya. Pero sa ebidensyang ito, pwede mo nang... Hindi sapat, kailangan kong ipaghiganti ang aking mga magulang. Hanapin ang hustisya ng maayos. Katulad mo lang. Paano mo nalaman ang tungkol sa... Huwag mong sabihin sa akin, biktima rin ba ang magulang? Ang mahimalang doktor. Ang apo ko. Huwag mag-alala. Naligtas na ang buhay niya. Pero kapag siya ay magigising, hindi sigurado. Nasa tadhana na ngayon. Mabuti yan. Salamat, mahimalang doktor. Sobra naman kayo. Aalis na ako. Susamahan kita. Ang munting batang lobo. Matibay ang buhay niya. Hindi namin siya natapos. Ano ang dapat katakutan? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng peking doktor? Kahit gumaling siya, magiging lumpo siya. Totoo yan. Ang pamilya Fu. Mahuhulog pa rin sa ating mga kamay. Teka. Papasukin mo ako. Teka. Tayo ka. Fu Shichang, tungkol kay Mingzhu, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Ate ni Old Sia, bakit galit na galit ka? Presidente Fu, sobra na kayo. Ako si Xia Hai, naniniwala na sa mga nakaraang taon. Wala akong ginawang masama sa'yo. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Fu Shichang, sa tingin mo ba madaling apihin ang pamilya Xia namin? Huwag mong kalimutan. Ang mga bagay noong una, mayroon pa akong alam tungkol sa'yo. Kung itutulak mo ako ng sobra, ang pinakamasama, sabay tayong mamamatay. Ate, huwag kang magmadali. May dahilan ako. Sa tingin mo ba ang nangyari noon ay maitatago sa batang lobong iyon? Kung hindi dahil doon, bakit ako makikipagsapalaran at mauunang kumilos? Sige, ayos na. Halika, umupo at mag-usap tayo. Umupo at mag-usap. Halika. Kaya wala kang dahilan para isali ang anak ko dito. Bakit hindi mo na lang ipinadala ang anak mo? Ang tiyahang natin kailangan munang lumapit. Hindi madaling magtiwala ang batang lobo na yan. Nakatira tayo sa iisang bubong, pero nag-iingat siya sa atin parang mga magnanakaw. Napag-isipan ko gamitin ang inosente mong babae, pero hindi siya marunong umintindi. Huwag kang mag-alala. Kapag nakontrol ko na ang pamilya Fu, ibibigay ko sa pamilya Xia ang 10% na shares bilang kabayaran. At saka, ang 1-200 na pamumuhunan ni James ay mapupunta sa pamilya Xia. 100,000,000. Bukod pa roon, umuupa ako ng mga nangungunang abogado. Para sa aking pamangkin, makakakuha siya ng 3 hanggang 5 taon na maximum. Pagkalabas, aayusin ko na pakasalan ni Jiahang siya. Mananatili siyang ang magiging ginang ng sambahayan ng Fu. Mas mabuti pang tuparin mo ang iyong salita. Tandaan mo ang aksidente sa sasakyan. Ang iyong ebidensya ay nasa amin pa. Natural. Mabuti. Ang bagay na ito ay naitala. Manong Xia, tara na! Mangangahas kang manggikil sa akin? Tingnan natin kung mabubuhay ka para gastusin ito. Sa tingin mo ba si Fu Shichang ay nagsasabi ng totoo? Sa lahat ng mga taong ito, hindi siya naging ganito kakooperatiba. Hindi siya lokohin tayo muli? Lakas ng loob niya, may hawak kaming ebidensya ng kanyang pagpatay sa kanyang kapatid at asawa. Kung ipagkanulo niya tayo, ilalantad natin siya. Tingnan natin kung sino ang mas matigas. Oh, at iningatan mo ba ang recorder? Relax, itinago ko ito sa akin. Maba! Driver! Ang kotse! Driver! Preno! Pindutin ang preno! Ma'am, may kailangan ka ba? Wala na. Ako na ang bahala sa gwapong ito. Anong ginagawa mo? Baka may makakita sa atin.
King. Banggaan. Ano ba talaga ang nangyari dito? Kakabalita ko lang. Nangyari ito sa kalsada. Bumangga sa isang malaking truck. Ang sasakyan ay lubusang nasira. Walang naiwang ebidensya. Si Liu Wenping at ang driver ay agad na namatay. Ang tatay mong si Xia Hai ay medyo pinalad, pero nasa kritikal pa rin siyang kalagayan. Sino ang nakilala nila bago ang aksidente? Fu Shichong. Sabi na nga ba siya ulit? Ito ay Naiintindihan. Dinala na sila sa ospital. Ang isa ay patay, ang isa naman ay malubhang na sugatan. Ang malubhang na sugatan ay hindi na magtatagal. Perfecto. Well, wala na tayong mga natitirang problema. Kapag ibinigay na ng matanda ang kapangyarihan, ang pamilya Fu ay nasa ilalim ng ating control. Ikaw gusto mong ibalik ang kontrol sa aking bangkay. Dumaan ka muna sa akin. Huwag mong isipin na bulag ako sa iyong mga pakana. Si Junheng ay humihinga pa. At ikaw ay umaaligid na. Lalo na ikaw. Ikalawang kapatid. Sa lahat ng mga taong ito. Akala ko ikaw ay disente. Lumalabas. Hindi mo rin napigilan. Tatay, wala akong pagpipilian. Ang deal kay James ay critical. Ang pagbagsak ni Junheng ngayon ay nagbabanta sa aming pinakamalaking kliyente. Kailangan kong pumasok. Kung hindi, ang Fu Group ay haharap sa malaking pagkalugi. Malaking pagkalugi. Alam mong mabuti kung gaano delikado ang posisyon ng Fu Group. Kalahati ng bayan ay naghihintay na makita tayong bumagsak. Eksakto. Kayo mga linta. Kumakain sa gawa ni Junheng pagkatapos ay ninakaw ang kanyang pamana. Walang hiya. Edward ay magtatapos ngayon. Lumabas. Lahat kayo. Pero, Tatay, labas. ang matandang iyon ay mas matigas kaysa inaasahan. Ano ang susunod? kung hindi siya makikipagtulungan, pipilitin natin siya. Gino, iminumungkahi mo ba? Hindi tayo estranghero. Sa pagdanak ng dugo, Talaga silang nangangahas na hawakan si Lolo, ito ay purong kabaliwan. Ginoo, tatawag ba kami ng pulis? Huwag alertuhin ang kalaban. Eksakto. Isang hakbang na lang tayo mula sa pagkulong sa kanilang tatlo ng tuluyan. Kung madulas tayo ngayon, masisira ang lahat. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Simple. Gawin nating baligtad ang kanilang plano. Ang ilang bagay ay nangangailangan ng tulong ni Lolo. Mukhang kailangan na nating isali siya ngayon. Lolo, Yun. Bakit ka? kailangan kitang kausapin. Tay, mali kami, mangyaring kalimutan. Ang sinabi namin kanina, huwag kang magalit. Ang tsaa mong ginseng na ito ay special na ginawa para sa'yo, para maibalik ang iyong lakas. Ama, inumin mo habang mainit. Tay? Ama, kumilos kami nang hindi tama kanina. Mangyaring huwag kang magkamali ng intindi. Napagtanto ko ang isang bagay. Walang halaga ng pera ang katumbas ng pagsira sa tradisyon. Hanggat si Junheng ay nananatiling walang malay, patuloy kong babantayan ang posisyon ng pamumuno ng pamilya. Tama siya, Tay. Ang farto amin ay sipat na. Bulan mo siya. Huwag na itong banggitin muli. Tay, magpahinga ka muna. Alis na kami.
Bukas, ang matanda hindi na magigising kung ano man, magiging gulay na lang siya. Tay, ngayong wala nang tatayo sa ating harapan. Magpupulong tayo bukas para ipahayag ang ating mga bagong posisyon. Sino ba ang mag-aakala na nagawa nila ito? Yun. Salamat at nandito ka, pero kailan mo nalaman? Posible bang nagpapanggap ka lang? Teka, kung alam mo ang kanilang plano mula pa noon si Junheng. Lolo, huwag kang mag-alala. Ligtas si Junheng. Nandito ako, walang makakagalaw sa kanya. Dahil ako ang maalamat na manggagamot. Ano ang sinabi mo? Sa pagkakataong ito, dapat sila'y ibagsak lahat. Junheng! Kuro! Ayos ka lang. Salamat sa langit. Kayo dalawa, bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Nag-alala ako ng husto. Lolo, natakot kami na ang totoo ay makasama sa iyong kalusugan. Ang matandang ito ay nagtiwala. Sa masamang nilalang na iyon, sa lahat ng mga taon, nagkamali ako sa iyo. At sa iyong mga magulang. Hindi mo kasalanan. Lolo, masyado silang tuso at mapanlin lang. Ngunit magtiwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, ilalantad ko sila ng tuluyan. Narinig mo na ba ang balita? Ang matandang si Master Fu ay nakoma kaninang umaga. Ang pamilya Fu, ang tagapagmana at mga pangunahing tao ay bumagsak. Eksakto. Tandaan mo ito. Si Mr. Fu ang ganap na hahawak sa pamilya Fu at sa grupo ngayon. Ang pangalawang binatang si Fu ang magiging opisyal na tagapagmana ngayon. Darating na siya. Salamat sa inyong lahat sa pagdating, mga mamamahayag. Tulad ng alam ninyo, ang aking pamangkin na si Fu Junheng ay nalason kamakailan. Ang aking ama ay sumuko sa sakit dahil sa matinding stress. Ang isang kilalang pamilya ay hindi maaaring manatiling walang pinuno. May mahalaga akong anunsyo. Simula ngayon, tutuparin ko ang pamana ng aking ama. Ako ang mamamahala sa Fu Group. At sa pamilya Fu, sino ang nagsabing ikaw ang namamahala? Tatay. Fu Shichang. Nilason mo ang aking child at sinubukan mong patayin si Junheng. Ang mga kasuklam-suklam na gawain na ito. Akala mo hindi ko mapapansin. Ama, nauulol ka na ba? Paano kita malalason? Tama siya, Ama. Ang pagiging mapitagan ni Shichang ay nakikita ng lahat. Hindi mo maaaring akusahan ng walang ebidensya. Ang sakit ay nagpalabo ng iyong isip. Makatarungang punto. Si Mr. Fu ay kilala sa kanyang pagiging banal. Ang matandang edad ni Master Fu ay maaring nakaapekto sa kanyang paghuhusga. Sino ang nagsabing walang ebidensya? Sinong nagsasabing walang ebidensya? Inilasa na ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa mga naunang batch. Kapag nainom na, sa loob ng 5 oras, susuka siya ng dugo at mamamatay. Mas mabuti kung pareho silang mamatay. Ang mga patay ay hindi nagkukwento. Imposible. Ang footage na ito ay malinaw na peke. Fu Junheng, alam kong may sama ka ng loob sa akin dahil kinuha ko ang dapat sanay iyo. Pero, hindi mo maaaring gawin ang mga paratang na ito batay sa peking video na ito. Sinong nagsabing ito lang ang ebidensya natin? Shaching yun. Hindi ka na ba tanga? Hindi ba ikaw yung assistant ng himalang doktor? Bakit ka nakikipagsabwatan sa kanya? Ingatan mo ang iyong dila. Igalang mo ang himalang doktor. Himalang doktor? Sinasabi mo bang siya ay... Tumpak. Ako si Wuming at si Wuming ay ako. Ang lason na ito ay pinalitan mula sa pag-aari ni Xia Mingju sa pamamagitan ko. Pinatunayan ng forensics na tugma ito sa mga compound mula sa itinapon na vial sa iyong silid. Gusto ninyong magpaliwanag? Nakikita ko na ngayon. Nagpapakatanga kayo para sa buhatan ako? Tito, ang mga lihim ay hindi nananatiling nakabaon. Ang masasamang gawain ay lalabas din. Ang iyong masasamang gawain ay dumating na upang maningil. Nakagawa ka ng hindi mabilang na masasamang gawa. Ngayon, inaani mo ang iyong itinanim. Hindi. Hindi ko ito aaminin. Siya yon. Siya ang utak. Gusto kanyang lasunin. Naimpluwensyahan lang ako niya. Oo, ang lason ay galing sa pamilya niyang instituto ng pananaliksik na kaakibat. Sila ang bumuo niyan. Walang kinalaman ito sa akin. Fu Shichang, siraulo ka. Lahat ng ginawa ko ay dahil sa iyo. Tumahimik ka? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko ito gagawin. Tatay, nagkamali ako. Kasalanan ko lahat ito. Ako ay nag-udyok lang ng tangkang pagpatay. Hindi naman talaga ako pumatay ng sinuman, Ama. Sino ang nagsabing hindi ka pumatay ng sinuman? Tingnan ninyo kung sino ang narito.
Fu Shichang. Sira ulo ka talaga. Puputulin kita ng pira-piraso. Imposible. Matapos kang mabangga ng sasakyan, paano ka pa nabubuhay? Mukhang nakalimutan mo ang aking pagiral. Fu Shichang. Kahit mamatay ako, isasama kita sa impyerno kasama ko. Makinig kang mabuti. Sumuko na ako sa pulis. Lahat ng iyong nakaraang krimen ay malalantad. Maghanda kang mabulok sa kulungan. Wala akong ginawa. Mga opisyal, tapos na. Ang sweet kong si Yun nung araw. Hindi mo na kailangang matakot. Mula ngayon, wala nang mga ahas na humadlang sa atin o gumulo sa ating buhay. Junheng, ako. Nandito ako. Dito lang ako palagi. Anong ginagawa mo? Tingnan mo kung paano sila kumilos. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. Araw-araw kang nag-iingat sa akin na parang magnanakaw. Wala talagang pagkakataon. Ano ba yung katarantaduhan na sinasabi mo? Sumusugod ang bruha.